Sa Basilan, nakumpleto na ng Philippine Coast Guard Technical Diving Group ang kanilang underwater search na lumobo na sa MV Krisha Kirsten 3. Hinarap ng mga technical diver ang malakas na water current sa ilalim, near zero visibility, submerged hazards, pati na ang possibility of shark attack para makuha lamang ang mga labi ng 22 katao na natrap sa loob ng barko. Sa Cagayan de Oro City, hiniling ng ilang mga negosyante sa city government na magtayo ng sariling economic zone upang mapalakas ang investment at economic growth ng lungsod. Nanguna sa mga humiling ang negosyanteng si Ray Talamio Jr. na dating Pangulo ng Cagayan de Oro Chamber of Commerce and Industry. Anya mahalaga ang economic zone para sa fast-growing city tulad ng Cagayan de Oro. Sa tukuran Zamboanga del Sur, ibinalik sa karagatan ng DENR ang 74 na mga olive ridley hatchlings. Ito'y bilang bahagi naman ng conservation and preservation program ng ahensya. Ang mga ito'y pinagapang nila mula sa baybayin ng Barangay Alindahaw, Tukuran, Zamboanga del Sur hanggang sa sila ay makarating sa tubig at tuloy-tuloy na naglangoy sa kanilang natural na tirahan. Sa Davao City, inanunsyo ng Bureau of Internal Revenue, Revenue District Number 19 na tumaas ng 2.69% ang tax collection ng rehiyon nitong nagdaang 2025. Sinabi ni BIR Regional Director Narciso Laguerta na nitong nakaraang taon sila'y nakakolekta ng 27.4 billion pesos, mas mataas ng 717 million pesos mula sa target na 26 billion pesos. Ito'y sa kabila ng mga intervening events tulad ng kalamidad at bagyo.